Good day everyone, my name is Nurhata Tiban and I will discuss the section 71 to 74. So I will discuss first the section 71, election on a recalled. Once a valid recall petitions or resolutions is filed with the Commission on Election or COMELEC, the election must happen within a 30 days for barangay, city, or municipal officials and within 45 days for provincial officials. Officials being recalled are automatically considered candidate for their position and they can be vote on like any other candidate. The election on recall is about sa process ng isang special na halalan na para tanggalin ang isang officials sa pwesto kahit na nanalo na siya or hindi pa tatapos ang term niya. If na-check na ng COMELEC ang petition kung valid ba yun, para sa mga official barangay, sa city or sa municipal ay kailangan gawin ng halalan sa loob ng 30 days mula sa pag-ahahin ng petitions. So para sa mga provincial officials, dapat itong gawin sa loob ng 45 days. Ang opisyal na nais tanggalin ay automatic na isasama bilang candidate, maaari siyang iboto muli at ng iba pang candidate. So the next is section 72, the effectivity of recall. A recall becomes effective only when a successor is elected and proclaimed. If the official being recalled gets the more vote, they remain as a official, showing the public confidence in them. So after ng halalan, saka makikita kung sino ang mananalo or sino ipo-proclaim na mananalo. Yung paalisin ba sa pwesto or may iba pang candidate na mananalo. Kung sino ang maraming boto, yun ang mananalo. Section 73, provincial from resignation. The elective local official thought to be recalled shall not be allowed to resign while the recall process is in progress. So habang hindi pa natatapos ang halalan, hindi pinapayagan magbitaw ng pwesto habang sinasagawa ang proseso ng recall. Ibig sabihin, kailangan tapusin muna ang proseso bago sila magdesisyon na umalis sa pwesto. Kahit na yung isang official na i-recall ay gusto niyang umalis, hindi yun pwede. Tatapusin muna ang recall election. Section 74, limitation on recall. Any election local official may be the subject of a recall elections only once during his terms of official for loss of confidence. P. No recall shall take place within 1 year from the date of the official assumptions to office or 1 year immediately preceding a regular local election. Isang beses lang sa bawat termino. Ang isang official ay maaaring sumailalim sa recall election ng isang beses lamang sa kanyang termino dahil sa pagkawala ng tiwala ng mga tao. At sa loob ng isang taon mula sa pag-upo ng official sa kanyang posisyon, hindi maaaring mag-recall. At hindi rin maaari mag-recall sa loob ng isang taon bago ang regular na local election. Good day everyone. I am Sahada A. Omar, the second reporter of Group 8. Section 75, Expenses Incident to Recall Elections. All expenses incident to recall elections shall be borne by the COMELEC. For this purpose, there shall be included in the Annual General Appropriations Act a contingency fund at the disposal of the COMELEC for the conduct of recall elections. Dito sa Section 75 is sagot na ni COMELEC lahat ng mga expenses
during sa paglilitis. Tungkol sa mga gastos kaugnay ng mga halalan, ang recall election ay isang proseso kung saan ang mga botante ay maaaring mag-alis ng isang opisyal sa pwesto bago matapos ang kanyang termino. Mga requirements. Ang proseso ay nagsisimula sa pag-ahahin ng petition sa Commission on Election (COMELEC) ng isang rehistradong botante. Kinakailangan ang suporta ng isang tiyak na porsyento ng mga rehistradong botante sa lokal na unit ng gobyerno. Mga gastos. Gastos sa petition. Ang mga gastos sa paghahain ng petition ay babayaran ng mga nagpetisyon. Gastos sa halalan. Ang mga gastos sa pagdaraos ng halalan ay babayaran ng gobyerno. Gastos sa kampanya ay mga gastos sa kampanya ng mga kandidato ay babayaran ng mga kandidato mismo. Ang mga batas tungkol sa recall election ay nakasaad sa Local Government Code ng 1991 at Republic Act No. 9244. Title 3 Human Resources and Development. Section 76 Organizational Structure and Staffing Pattern. Every local government unit shall design and implement its own organizational structure and staffing pattern, taking into consideration its service requirements and financial capability subject to the minimum standards and guidelines prescribed by the Civil Service Commission. Ang Section 76 ng Kodigong Panglokal ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng malinaw na struktura ng organisasyon para sa epektibong pamamahala. Mga halimbawa, organisasyong chart ng pamahalaang munisipal, alkalde, vice-alkalde, mga pinuno ng department. Organisasyong chart ng pamahalaang probinsyal, gobernur, vice-governor ng department. Organisasyong chart ng barangay, kapitan, mga konsehal, kalihim. Mga pangunahing posisyon. Pinuno ng lokal na pamahalaan, mga pinuno ng department, namumuno sa mga section sa loob ng mga department, tauhan sa administrasyon, nagbibigay ng suporta sa mga serbisyo. Section 77 Responsibility for Human Resources and Development. The Chief Executive of every local government unit shall be responsible for human resources and development in this unit and shall take all personal actions in accordance with the constitutional provisions on civil service, pertinent laws and rules and regulations thereon, including such policies, guidelines, and standards as the Civil Service Commission may establish. Ang Section 77 ng Kodigong Panglokal ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pamamahala ng mga sangguniang tao sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay naglalahad ng mga tungkulin at pananagutan ng mga lokal na pamahalaan sa pag-unlad at pagpapaunlad ng kanilang mga empleyado. Ang mga lokal na pamahalaan ay may tungkulin na magplano at magpatupad ng mga programa para sa pag-unlad ng kanilang mga empleyado. May tungkulin din sila na magbigay ng mga opportunity para sa pag-unlad ng kanilang mga empleyado sa pamamagitan ng mga programa ng pagsasanay at pagpapaunlad. Ang mga lokal na pamahalaan ay may tungkulin na magpanatili ng mga empleyado sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga benepisyo at insentibo. Good day everyone. So this is my assigned topic. Section 78
civil service law, rules and regulation, and another related issuances. So, dito sa Section 78, ang mga lokal na pamahalaan ay dapat sumunod sa mga patakaran ng civil service law, rules like sa hiring, promoting, disciplining, and managing their employees. Halimbawa, dapat sa pagtatrabaho is 8 hours lang, hindi na dapat lumagpas. Kapag lumagpas yun siya, ibig sabihin that is overtime. Section 79, limitation to appointments. So dito sa section na ito is halimbawa, may mayor of a municipality wants to appoint his nephew or pamangkin to a vacant position in the local government career service. Pero his appointment would be considered a violation kasi nga he is related to the mayor within the 4th civil degree of consanguinity. It means that the mayor nephew ay hindi karapat-dapat sa appointment na yon kahit na qualify pa siya. So next, Section 80, Public Notice of Vacancy, Personnel Selection Board. So letter A. Ang layunin ng pag-post ng mga anunsyo sa 3 kitang-kitang pampublikong lugar ay upang tiyakin na ang lahat ng mga qualify sa posisyon ay para malaman nila na bakante ang posisyon na iyon. So dito sa letter B, sa bawat probinsya, lungsod o munisipalidad, dapat magkaroon ng isang lupon na pagbili ng tauhan na tutulong sa lokal na punong ehekutibo sa maingat at objektibong pabili ng mga tauhan para sa trabaho pati na rin para sa posisyon at sa pagbuo ng mga patakaran na makakatulong sa karapatan ng mga empleyado. Dito naman sa letter C, ang lupon ng pagpili ng tauhan ay pamumunan ng lokal na punong ehekutibo at ang mga miyembro nito ay matutukoy sa pamamagitan ng relasyon ng sangguniang may kinalaman. Ang isang kinatawan ng komisyon ng serbisyong sibil kung mayroon man at ang opisyal ng tauhan ng lokal na pamahalaan ay magiging mga ex officio na miyembro ng lupon.